Maliban pala sa ginugulay, itong kalabasa ay masarap din pala gawing suman. Pero bago nga tayo makapagluto mga idol, tara samahan nyo muna nga ako kumuha nga ng dahon ng saging. Dito lang din naman ako kukuha nga ng dahon ng saging sa gilid nga ng aming harden. At tamang tama dahil dito sa katabi ng aming harden ay naabutan ko dito si kuya. Naglilinis siya, natatamnan daw niya ito ng kamuting kahoy. Kaya nakisuyo na lang ako na siya na lang daw ang kukuha ng dahon kasi meron naman daw siyang dalang ita. Yun nga lang ay dinamihan talaga ni kuya kaya ang dami ko tuloy dala. Pagkatapos tanggalan nga ng tangkay ay umuwi na nga ako ng bahay para makapaglaig na nga ng dahon. Dito nga po pala sa summer mga idol, ang tawag nga po pala sa pamamarang ito ay ang pagdadangdang. Ewan ko lang po sa ibang lugar kung anong tawag nila sa pamamaraang ito. Pagkatapos madangdang ay agad-agad na ngang pinunasan ni nanay itong mga dahon. May natira kasi kaming kalahati ng kalabasa na napagdesisyonan naming gawing suman. Kasi maliban pala sa ginagataan ito ay pwede pala itong gawing suman at saka donut. Kayo po ba mga idol, maliban sa aking mga nabanggit, ano po bang mas magandang luto sa kalabasa? Pagkatapos mabalatan mga idol ay kinuha ko na nga itong mahiwagang idiran. Ito kasi mga idol ang gagamitin natin sa paggiling ng kalabasa. Hindi naman marami ang kalabasa kaya naman isang pirasong buko lang ang gagamitin natin sa paggawa ng suman. Huwag sasayangin nga po pala ang sabaw nito kasi magagamit pa natin ito mamaya. Bago nga pala natin pagsamasamahin ng mga sangkap ay kakayurin muna natin itong buko. Ang una kong inilagay ay itong kalabasa at saka itong buko. Tatantyahin mo lang din naman mga idol yung paglalagay mo dito ng harina at saka itong asukal. Nakadepende yan mga idol sa dami nga ng kalabasa. At para mas maging masarap nga kaya naglagay na rin ako dito ng isang pirasong itlog, vanilla at saka itong condense. Hindi kasi tayo nakabili ng margarine kaya itong kondensada na lang yung ating inilagay. Pero nasa sa inyo naman mga idol kung maglalagay kayo niyan o hindi. Hindi na tayo gagamit ng tubig kaya itong sabaw na nga ng buko ang ating ilalagay. Paghaluin mo lang naman ito ng maayos mga idol hanggang sa makuha mo na nga yung tamang timpla. O diba mga idol, napakadali lang naman gawin. Magkakaroon na agad tayo ng masarap na suman. Dito sa probinsya ay hindi mo na talaga kailangan pang bumili ng tinapay. Kasi kapag mapamaraan ka ay ang dami mo talagang magagawang kakanin. Sipag at diskarte lang talaga ang punan sa probinsya mga idol, siguradong mabubuhay ka na talaga. Di na kasi usong ngayon mga idol yung tatamad-tamad kasi napakahirap na talaga ng buhay. Basta marangal na trabaho mga idol ay siguradong go agad tayo dyan. Wala nang arte-arte, trabaho agad. Pero bago pa man ang lahat mga idol, kailangan talaga ang Diyos ang laging nasa sentro sa ating buhay. Huwag natin siyang kalimutan kasi lahat ng pagpapala na meron tayo ay galing talaga sa Kanya. Makalipas ang 15 minuto mga idol ay naging ganito na nga yung kanyang hitsura. Saktong lampas ng 30 minutos mga idol nang tuluyan na nga itong maluto. At dahil sa takam na nga tayo mga idol kaya naman hindi ko na nga mapigilang tumikim. Grabe, napakabango nga habang binubuksan ko itong mga idol. At saktong-sakto talaga yung kanyang lasa. Kape tayo mga idol. Hanggang dito na lamang po mga idol ang ating video. Marami pong salamat sa panonood. Sa mga kababayan kong waray dako nga salamat mga idol sa inyong suporta. At syempre sa mga followers natin sa iba't ibang dako ng Pilipinas, maraming salamat po ulit sa inyo mga idol. Bukas po ulit. Salamat!